Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So back to school vlog tayo dahil ako ay pabalik na ng OED to take my MBA, yung pangalawang master's degree ko after ko makatapos ng MEM or Masters in Engineering Management na awarded ng GMU Italy. So sa video na ito, or ito yung pinaka first content sa playlist na gagawin ko about my MBA journey with OED, focusing the discussion naman ito about the reasons of taking MBA with OED. So a bit introduction muna tayo about my MBA journey with OED na playlist na gagawin ko. So ang magiging content nito is about, first is the reasons, second will be the enrollments, third will be ano yung process na dinadaanan ko, about sa mga course project na ginawa ko, ano yung mga meron bang mga ibang research na ginagawa. So dito ko ilalagay yung pinaka-detailed experience about my educational journey sa school na ito. Kasi yung mga previous vlog ko kasi, hindi siya focus into the process, more on review lang talaga siya. So dito, process and review. Ano na yung natutunan ko? Ano yung i-advise ko after kong natuto about sa school, about sa studying with OED. So dito tayo sa unang reason, which is, bakit nga ba OED ang pinili ko? So, ang pinakaunang subject dyan will be, why OED and what are the choices of schools na kinonsider ko? So, ito yung mga yan. Ang una kong kinonsider is OED, which is, before ang pangalan niyan is under AMA University Online Education. Pangalawang pinili ko naman na i-consider is Malayan Digital College or ano yun, Mapua Malayan Digital College pala, MMDC. Next is Uni Athena Global via MBA award ng Guglielmo Marconi University based in Italy. So, to make it much better din na explanation, ang mga school kasi na ito was some of the schools I considered din nung una ako nag-enroll ng online education, which is my BSBA, major in Human Resource Management, as saka engineering na course, which is industrial engineering pala yung isa. So, isa yan sa mga pinagpilian ko na institutions. So, bakit ko siya nilagay again for the consideration? Dahil sa process ng inquiries, meron akong experience sa kanilang lahat. Plus, yung dalawang school dyan, may experience na ako on studying. With what? With my some certification, postgrad degree, bachelor's degree sa OED of course, and my master's degree via GMU Italy. So, sa OED kasi, just to review a bit, nag-graduate ako ng OED in 2023 with my BSBA HRM. Nagtapos din ako ng GMU Italy Award na Master's Degree in Engineering Management noong June 2025, which is actually, ang date niyan is May end. Hindi talaga siya June. So, dito naman tayo sa Mapua Malayan Digital College. So, dito dapat kasi ako mag-enroll ng Industrial Engineering bago ako nag-take ng Master's Degree. So, ang nangyari kasi, nag-take ako ng Master's Degree in Engineering Management dahil medyo mahaba nga yung course ng Industrial Engineering at hindi ko kaya nang i-spend yung oras ng another 4.5 years to wait until I finish another course na related to engineering. So, yun ang reason kung bakit hindi ko siya tinuloy. Hindi dahil hindi ko gusto yung school. So, what then? OED pa rin ang pinili ko hanggang ngayon. After ko magtapos ng overseas, pabalik ako to local schools or local Philippine schools na international din naman siya actually kasi meron siyang ibang university sa other countries. But still, merong mga consideration or points na kinonsider dahil kailangan ko siyang i-consider to the extent na kailangan ko siyang piliin to make sure na hindi maapektuhan yung ibang factors na nakaka-affect sa pagpili ko ng institution. Next is, ano naman yung mga reasons ko of choosing OED? So, yung una kasi, choices of schools. Ano yung mga in-include or kinonsider ko na schools?
So dito sa pangalawa, bakit ko siya pinili out of the 3 schools? So ito lang yung reasons. First is familiarity with learning platform and process. So yes, kasi kahit naman sa Uni Athena, very familiar ako sa platform nila. Sa Mapua Malayan Digital College, yun ang hindi ko masyadong familiar at hindi ko pa kasi na-try din. And sa OED kasi, familiar din ako gaya din ng Uni Athena. So, still OED pa rin ang pinili ko. Kasi ito yung pangalawang backup reason dyan. Which is, already posted in social media via FB and YouTube that I was taking my MBA with OED. So, ano kasi ito? This is fulfilling the publicized video or advice na previously na-inform ko sa aking mga previous vlogs. So, nababanggit ko ito na ako ay kukuha ng MBA with OED. Plus, in the middle of my master's degree in engineering management, nag-agree kasi ako sa school na i-post nila yung aking journey about graduating with BSBA HRM with OED and taking my MBA with OED. So, mahirap siyang parang ito yung sinasabi ko, right? Ngayon, kung hindi ako magte-take ng MBA with OED, parang pumunta ako sa kabilang side at hindi ko naman tinupad yung sinabi ko. So, just a little advice lang para sa iyo. Kung ano yung sasabihin mo sa social media, always remember to fulfill it. Kaya ako, kahit medyo na-delay dahil nga maraming factor na naka-affect, talagang itinutuloy ko pa rin na kunin yun. Dahil ayaw kong mag-end ng, nagsabi ako ng ganito, tapos hindi ko naman fulfill. Plus, meron din namang ibang factors. So, dito na tayo sa next factor, which is alumni discount at 20%. Yes, kahit naman sino may gusto niyan. So, meron kasi siyang discount for previous graduates sa parehong school. So, since nag-graduate ako ng 2023, of course, meron tayo niyan. So, yun yung kagandahan doon. Sa ibang school, hindi ko lang alam kung meron. Kasi sa Uni Athena kasi, or sa based on GMU Italy, wala siyang ganung discount eh. Medyo mas lumaki pa nga ang tuition fee nila ngayon. And sa Mapua Malayan kasi, hindi ko rin alam kung ano yung mga discount offers nila. Ayoko na rin mag-take kasi ng time pa, na mag-invest pa ng time to inquire again, to wait for the response. Kasi medyo magtatagal na siya. And yun nga yung naging reasons ko, kaya ko siya tinake or iti-take ng same school pa din as previously with my BSBA, which is OED. Next naman is, in OED, there is partial enrollment allowed at almost the same cost. Yes, kasi magkakaiba lang yan sa laki ng administrative fee. Yun yung pinagkaiba doon. Same cost pa rin yung tuition fee na babayaran mo sa per subject, pero sa administrative fee, doon lalaki yung tuition fee mo. Kasi nga, mas malaki pa rin ang magiging effect niyan. Kaya lang, sa akin kasi, since balak ko mag-enroll ng 4 subjects each semester, so hindi na halos magkakaiba ng cost, plus may minus nga yung discount nga na 20%. And sa previous school ko kasi kung saan ako nagtapos ng master's degree, medyo nagmahal yung tuition fee nila ngayon and wala siyang discount. So pwede ko siyang gawing fast track, kaya lang mahirap siyang itigil. Kapag naitigil ko siya ng isang buwan, automatic forfeit lahat ng enrollment ko. Kaya nga ako nagkaroon ng malaking utang dahil sa trinay ko siyang ituloy kahit na medyo tagilid ang financing ko. Yun yung naging issue ko dun sa previous school. Wala namang major issue sa platform o major issue sa process. Pero yun nga, nagkaroon ako ng problem sa finances. So kung doon ako kukuha ulit, kailangan ko mag-ensure na meron akong sapat na pondo para i-cover yung within the 9 months required period to pay the full tuition fee. So ang MBA ko ngayon, kung iti-take ko siya ng same university as my MEM, nasa around $5,500 or more than that pa. So malaking halaga yun. And hindi ganun kalaki ang aking reserve fund para i-cover up kung sakaling meron akong lapse ng cost sa tuition fee or fee sa school. So yun yung reasons din dyan. Next is, sa Mapua Malayan naman, ayoko na nga rin kasi spend ng oras and time na mag-ask pa ng tungkol sa tuition fee, tungkol sa program ng school. Kasi matagal yan, matagal ang process.
Sa OED kasi, isang click ko lang may enroll na ako eh. So, yun. Kasi meron na akong user and may history na. So, yun ang isa sa mga reason kung bakit siya pinipili ngayon. Next naman is the discussion on the delayed in taking my MBA with OED. So, bakit nga ba siya na-delay? So, ito yung pinaka-reasons niyan. Kasi dapat talaga mag-take ako ng MBA noong October pa last year. So, hindi ko siya na-take dahil nga malaki ang factor of finances. So, ito yung sa finances. Taking master's degree in engineering management was awarded by GMU Italy. Doon ako nagkaroon ng malaking credit or nagkautang ako ng malaking halaga doon. Dahil nga, again, i-mention ko yan, ang fund lang na na-cover ko nung ako ay nag-start ng study is half lang. Ang nagkaroon kasi ng change of rules dito sa company on the way there's distributing the service charge. So, doon kasi ako kumukuha ng extra fund. Kasi yung service charge ko dati is almost same as my salary. Yun ang kinukuha ko na fund for the study. So, nung nag-start ako na nag-aral, ito yung month dito, 1, 2, 3. Instead na ibibigay niya dito 1, 2, 3, binigay niya sa last. So, nung time na yun, wala akong pondo dahil meron akong pinagkagastusan sa house. So, I was not financially prepared nung time na yan. Kaya siya lumaki ng lumaki. Dahil hindi lumaki ang utang ko dahil doon, kundi lumaki siya dahil sa interest. Dahil saan ako kumuha ng extra fund. Kumuha ako sa personal loan. Kumuha ako sa GCash actually. Malaki ang interest doon. Kasi, pwede ko siyang itigil, kaya lang halfway na kasi yun yung time na nangyari siya. And plus, medyo talagang, kasi siya, sabay-sabay. Dahil nagpapaaral pa ako ng sister ko nung time na yan. Yun yung start naman na nag-aral siya. So, wala akong nagawa, kundi i-sacrifice lahat yung financing para lang matapos yun. Kaya ko trinay na matapos muna or almost matapos muna yung mga loan na nakuha ko galing doon sa school na yon or sa pag-aaral na yon para mabayaran ko muna siya para magkaroon ako ng at least spare funds na ma-cover up ko dito sa OED kung sakaling nagkaroon man ako ng again another financial issue. So meron naman na kaya ako nag-start na rin. So yun lang yun. So yun yung pinaka-advice dyan. Always prepare at least half ng iyong reserve fund na makaka-cover up dun sa mga magiging tuition fee mo on the following semesters kung sakali nagkaroon ka ng financial problem. So, yun yung isa sa mga natutunan ko dyan. Kaya, hindi talaga ako nag-start ng earlier dahil dyan sa financial issue na yan. So, next naman is negative experience on online educational institutions. Yes, kasi yan, very normal. Kasi ako, meron naman ako negative experience on both schools. Sa OED, meron ako negative experience. Most especially sa naglalag ang system, matagal mag-respond si prof. Pero yun nga, minimension ko yan, hindi naman ako nagtagal more than 3 days. Yun lang naman. And isa pa is yung bigla ang naglalag yung system. Lalo sa night time na nag-aaral. So wala namang gising sa time na yun. So sino ang mag-support? Then sa Uni Athena ganun din. Nung nag-take ako ng master's degree in engineering management, meron ding systems lag. Meron ding sudden collapse ng network. Meron ding time na or instances na matagal mag-responsive prof kasi nakabakasyon pala nang hindi ko alam. So, yun yung isa sa mga common negative thoughts or negative concerns or comments about the school or educational institution, which is very normal yan. Hindi na maiwasan yan. Next reason naman is post on social media about the institutions. So, ano ba yung mga posts? Positive, negative comments. What is true, what is false? So, ito lang yung magiging advice ko dyan kasi nagbibigay na ako ngayon ng advice sa kung sakaling ikaw ay gusto mo mag-take din ng MBA sa OED or any other institution. So, ito yun. Both online institution has same scenarios provided there is a positive and negative feedbacks, but how to check the authenticity of the feedbacks is simple lang yun. Kung gusto mo i-check yung authenticity ng feedback, unang-una sa lahat, ang nagre-respond sa isang comment or ay nagko-comment sa isang institution, hindi yan magtatago ng sarili niyang pagkakakilanlan. Bakit? Kasi always remember, kung ako yung magko-comment,
Hindi ako magtatago. Sinasabi ko ngayon directly sa video kung ano yon. Kung ano yung ma-experience mo. Kasi yun ang reality. Hindi yan maiiwasan. Na yun ang reality. Pangalawa, hindi mo dapat itago yung sarili mo kasi para very well counted ang iyong opinion sa pagbibigay ng comment about institution man yan, businesses, processes. Hindi mo dapat itatago yung sarili mo. Ang dapat mong iwasan is kung ikaw magko-comment, wag mong ano yung tawag dito? Yung parang exaggerated ba siya? Yung parang over is exaggerated talaga. Yung hindi naman na parang sabi nag-dent lang yung, let's say dito sa likod ko may dent yung furniture. Sabihin mo, outdated, so dent lang, outdated na. Mga ganun ba? So, yan ang example niyan. Sa institution naman, nag-lag lang ang system. Huwag mong sabihin na totally down. Pag nag-lag, ibig sabihin, either network yan, hindi mo naman controllable, hindi rin controllable ng institution. Kung yun ay hindi sila nagre-respond sa'yo for more than 3 days, acceptable pa yun. Kung hindi nagre-respond sa'yo within more than a week, so ibang usapan na yun. So yun yung mga time na kailangan mo siyang itanongin kung bakit ganon. Pero yun nga, mag-iingat ka sa pagbabasa ng mga online comments dahil yung iba, kagaya ng mga business yan, kagaya sa TripAdvisor yan. So, just for information, marami akong na-experience na ganyan. For example, yung manager ng kabilang property, magko-comment ng bad about the hotel na kung saan ka nagtatrabaho kasi gusto nila i-promote yung hotel nila. Ganon din sa institutions. Ako ay galing sa isang institution ng ibang company, then i-destroy ko yung institution na yun kasi out of the consideration na dapat makakuha ko ng more students, other students, yung mga new students na dapat sa institution na yun naka-enroll. Kasi ang talagang real comment na sinasabi is genuine ang profile, hindi siya naka-hide, and makikita mo na consistent ang post niya. Plus, meron siyang pinupost na experience niya about the institution. Pero kung wala yung na-post, anonymous lagi, I doubt kung totoo yan. Kasi walang magtatago kung ikaw ay nagsasabi ng totoo. Dahil kung ikaw ay hindi nagsasabi ng totoo, automatic pwede kang kasuhan. Yun lang yun. Yun yung tatandaan natin dyan. Kasi parang defamation yan eh. So, of course, maraming tao na nagko-comment. Marami ako nakita na nag-comment. Even sa institution code doon na nakabase sa UK, meron din nagko-comment pero anonymous. Hindi ako naniniwala kasi sa ganun. Dahil ako yung tao na hindi mo mapapaniwala hanggat wala akong nakikitang genuineness sa iyong profile or background nung nag-comment ka doon sa certain process, institution, or business. So, yun yung sinasabi ko lang dyan. Yan yung pinaka-advice ko. Always look at the genuine part of it. Kasi marami nagre-respond sa anonymous participant na nag-comment. Naniniwala sila na totoo yun. Ay, huwag ka maniwala sa ganun. Kasi, what is the best thing talaga na gagawin is experience it by yourself first. And make sure that what you experience is based also kung ano yung reality ng other experiences. At ano yung magiging acceptable, ano yung magiging hindi. So, yun yung dapat mong tingnan siya. Next is, lagi mong tatandaan na sa pag-aaral or sa pag-take ng mga degree or various certificates or kung ano pa man yung postgraduate diplomas na yan, via online education or via online institutions or via online platform, meron talagang issues on delays, lags, network connection, or down ang systems, or merong mga irregularities sa process. Kailangan maging patience ka pa rin sa pag-inquire, sa pag-raise ng concern, kahit na ikaw ay nagko-complain. Kasi bakit? In most cases, pwede mo siyang gawing plan A and plan B. So, ano ang plan A? So, ito yung ginagawa mo na part ng study. So, kung nagkaroon ng issue dyan, meron kang plan B, ano yung next na gagawin mo? Huwag kang mag-base lang doon sa isang area. Kasi, yun nga, kagaya yan ng network connection na hindi siya sa lahat ng oras stable. So, kailangan meron kang plan din on how to have an alternative and how to have a focus on another plans. So, kailangan very flexible ka din. Kasi nga, kaya nga sinasabi na ang online learning is a flexible learning. Dahil hindi ka lang nagpapaka-flexible about sa oras, nagpapaka-flexible ka about the process, about the concerns that you have, kung paano mo i-resolve yan.
at kung paano mo bibigyan ng resolution without at least or with the minimal help of the institution. Kasi yun ang independent learning. So ano yung mga magiging advice ko sa iyo if you are planning to take MBA with OED or other institutions? So ito yung pinakauna dyan, which is prepare yourself to plan and allocate the needed time and schedule to complete your study or coursework on or before the time or deadline. Kasi kung nagkaroon ka ng improper preparation at delay, so improper preparation kasi nagkukos yun ng delay. So kapag hindi ka nag-prepare na maayos, then there will be a delay on finishing, delay on the process, delay on other factors, which is later on, sa sobrang stress mo dahil hindi mo naiisip na meron ka palang dapat sagutin dyan, na blame mo yung institution, ang ending, hindi ka nakatapos. Dahil sa part na yan, minsan kailangan mo maging resourceful, minsan kailangan mo marunong manage ng mga factors or negative factors na nakaka-affect sa iyong study or sa process. Kasi para mas mabilis ka matapos or mas matapos mo siya on time or before the time. So, yun na yung pagiging resourcefulness, yun yung pagkakaroon ng innovative ways on how to finish it. So, isa yan sa mga important attitude na matututunan mo sa pagkuha ng online education. Next naman is prepare for ways on how to cover the cost of study. Yes, kasi para ma-make sure nga na walang lapse, para hindi ka ma-stress out kung sakaling nagkaroon ka ng issue on the financial side of your study. Para hindi mo nga ma-blame ang institution na sobrang mahal ang tuition fee nila. Kailangan mo i-prepare na very well prepared yan. Very well reserved ang iyong fund. Naka-ready siya just in case of kung magkakaroon ka man ng issue on the financial side of it. Another reason is you need to understand the reasons of taking the courses with online education. At least minimum of 3 strong reasons. Kasi bakit kailangan mong gawin yan? Dahil para hindi ka ma-demotivate. And para nakafocus ka talaga kung paano mo siya tapusin. Dahil maraming tao na, okay, kukunin ko ito dahil gusto ko lang ma-promote sa trabaho. Yun lang ang reason mo. Wala na bang iba? Kailangan bigyan mo yung sarili mo ng at least 3 malalakas na reason kung bakit kailangan mo siyang i-take. Kasi para hindi ka talaga mag-feel down kapag nagkaroon ka ng lapse sa process or issue within the process itself. So, yun yung secret dyan kung bakit nagsasucceed ang isang tao sa pag-take ng independent learning. Next advice is ensure na you take it for a challenge and not for the comfort. Kasi marami akong nakikita na nagko-complain during the process of taking their online education or independent online learning na nagko-complain about the process itself lang sa network lags, nag-shutdown yung platform. Yun lang, para doon lang nagko-complain. Laki na binabayad. So, actually, if you would ask me about the reasons of taking online education, yun na dahil gusto ko matuto how to be independently learning, kung paano ko may apply yung learning into something na ako mismo ang nag-experiment kung paano siya nag-work. Next is, ayoko kasi yung, alam mo yung, hindi ako yung tao na type na okay na sa comfort zone or mas okay sa comfort zone. Gusto ko yung lagi ako na-challenge kasi iba yung challenging an environment rather than a comforting environment. So, challenging environment kasi has much way to give you or much attitude ang matututunan mo. Gaya ng ako, natuto ako maging more resourceful. Natuto akong magkaroon ng way on how to take the risk properly. So marami akong natutunan dyan. Natuto ako naging more dedicated. Natuto ako na maging more disciplined when in terms of allocating my time. Kasi ang online study is a costly investment of your time. Hindi lang yung physical school na kakaroon dyan. Actually, mas lesser time ang kailangan mo sa physical school. Sa online study, more. Kasi, lalo kung ikaw ay nagtatrabaho, talagang double time ang gagawin mo. So, yun yung point doon. Plus, balik tayo dun sa challenge kasi, hindi ka mag-grow kung hindi mo i-challenge ang sarili mo na mag-grow. Kasi maraming tao na na-intercept ang dalawang bagay na yan. Yung iba, stress daw sila sa pag-aaral kasi ganito ang process. Pero sa akin is hindi siya stress. It's a challenge for yourself. Kasi wala naman nag-grow ng walang challenge. Kung nai-stress ka, ayaw mo ng ganong environment.
well, wag ka mag-expect na mag-grow ka sa career mo ng ganun-ganun lang without the education. Kasi ako, nag-grow ako sa career, yun na dahil nag-take risk ako na mag-take ng education while nagtatrabaho. Kasi nga, yun lang yung way para makuha ko yung education ko. Dahil wala na akong time to go to school and medyo late na siya to do that. And mas mahal kasi yung school sa physical school dito sa area kung nasaan ako. So, yun yung mga way doon. Kaya naman, ang next na content nito will be the enrollment phase already. And doon makikita nyo rin yung update about the tuition fee of the year 2026. Kasi meron ako nakapost na isa pang video about the tuition fee of 2025. So, thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment, like, and subscribe sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next online educational vlogs, especially my journey with OED. Bye!